Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang matinding babala. Pahayag ni PRRD laban dito kay Anton Lagdameo, ang Special Assistant to the President. Huwag nyo akong pilitin. Ikaw, Lagdameo, kasama ka na Bongbong. Huwag nyo akong pilitin. Hihintayin ko kayo pagbaba nyo sa pwesto. Okay. So, ito, napanood ko sa vlog ni Pinoy Views and Opinion. Iparinig ko lang yung speech ni PRRD, konting reaction ni Pinoy Views and Opinion. Then dagdagan ko ng aking reaction. Lagdameo. Pagbaba mo sa Malacanang, Humarap sa angin. Nakapagtaka ka doon. Eto mga kababayan, hindi lang ako sigurado kung gobernador ba o congressman. Pero isa ito sa mga matataas na mga high-ranking officials dyan sa BARM. Pakinggan nyo Governor. Governor ito ng... Singhot ang singhot. From time to time, singhot kami ng banyo ng banyo. Singhot ng singhot. Umpisa naman kami sa tapi. Alam niya yan. And it's up to him kung kailangan niya i-deny, but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Parang dinidescribe niya na parang sabog daw mga kababayan. Lagdameo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. One day it will end. Kasama si Bongbong Marcos. Nandiyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal. Luluhod na din Lagdameo. Live of Rizal sa Espanya. Doon kita hintayin. Doon kita hihintayin. I'll make it symbolic for everybody. Lagdameo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Kayo ni Bongbong. Grabe kasi pambabraso nila sa Mindanao mga kababayan. Kita na naman yung ginawa nila sa Davao. Pati yung ibang mga karatig bayan na mga supporters sa mga Duterte. Pinagsususpindi mga kababayan si Humawib. Tapos yung sa BARM na may autonomous na sana sila dyan mga kababayan. Nagisaw-saw ito si Lagdameo. Parang dinulo. Umalma pa mga kababayan natin mga Muslim. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, Lag mo na. Alam mo? PRRD. Sa London School of Economics. Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa... Itanong natin kay Kati Binag. Anong alam nito si Lagdameo? Damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo dyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. Totoo po yan mga kababayan, lalong-lalo na yung grupo nila Lagdameo, Voltes 5. Hindi yan dumaan sa hirap Ni minsan mga kababayan, hindi siguro yan nakalaban ng kanilang brief. Sobrang yaman mga kababayan, kaya hindi nila ramdam talaga ang maging mahirap. Lalong-lalo na ito sa Lagdameo mga kababayan, na ang sabi ng dating Pangulong Digong kaya yumaman ang kanyang pamilya dahil land grabbing. Kinrap daw mga kababayan hanggang ngayon ang lupain na pagmamay-ari ng gobyerno. Mia, pakinggan nyo. So do not be smart at. Kasi pag lecturean ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas. Kayo mamayaman. Anong alam mo? Wala. Pakantahin kita ng bayang Magilo. Sige daw? Hindi yan memorize siguro ng Lagdameo. Kung memorize man kailangan talagang may guide. Ako'y Pilipino. Sige. At tapang at tao. Lagdameo. Ngayon na sila matapang mga kababayan dahil nasa kapangyarihan Pagbaba niyan, aabangan ka ni Digong. Alam ko wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. Anak kayo ng Diyos. Apo ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa Penal Colony hanggang ngayon, sa inyo pa rin yan. Penal Colony pala mga kababayan. Ibig sabihin, pagmamayari ng gobyerno. Pero anong nangyari sa 5,000 ba yun? Sabi ni dating Pangulong Digong, hectares? Ginawang plantasyon ng banana. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan, ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang inang yan. Sa mga nagsasabi po mga kababayan bakit hindi mo yan ginawa nung ikaw ang presidente? Kasi po mga kababayan, nung tumakbo si dating Pangulong Digong, grabing suporta nito mga... Okay. So, yan po.
Typical digong na prangka-prangkahan. Ito parang vulkan na sasabog to eh. Yung nagsisimula ng magreklamo ang taga Mindanao, lalo ng mga governors and mayors dyan sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Yung babae is governor ng Maguindanao del Sur, Bai Meriam Magundadato. Yung isang governor naman si Pax Ali Magundadato. Ako, inaalmahan na nila itong si Anton Lagdameo. Kasi tinatakot ang mga mayors na pag hindi kayo sumunod sa utos ng Malacanang, tatanggalan namin kayo ng pakpak. Kakasuhan namin kayo, tatanggalin namin kayo ng bodyguard, kung ano-anong pananakot. Mga Muslim leaders yung kausap niya. Wala, umalma. Nako, ibahin ninyo itong mga Muslim leaders, Maguindanao man, Maranao man, matatapang mga yan. Hindi sila basta natatakot. Lalo na, kung ang ipinaglalaban nila ay para sa kapakanan ng kanilang constituents. Yung reklamo ng gobernadora, yung Governor Maria Magundadato, yung serbisyo. Kasi may programa ng gobyerno, pagbibigay ng medical services, iba't ibang ahensya ng gobyerno pupunta sa Maguindanao magbibigay, parang pinipigilan ni Anton Lagdameo. Bakit nakikialam? Parang may, sabi ng dalawang governors parang may personal interest na gustong isakatuparan ni Anton Lagdameo. Kaya, ayun, umaangal sila. Okay? So, ito po ang problema sa Pangulo, no? Yung mabait ang Pangulo. Mga barkada niya itong mga parang I don't know, hindi niya kayang rendahan ang kanyang mga nakapalibot sa kanya. Malayong malayo dito kay PRRD. Alam mo, yung ganong salita, pag nagsalita si PRRD, lahat sumusunod niyan. Yun ang yan yung leader na may strong political will na ay nako, kung yung nangyaring mga problema panahon ni PRRD, kung ibang presidente noon, example si PBBM ang presidente noon, yung pandemic, yung Marawi Seeds, I just don't know kung anong nangyari. But maswerte po tayo. God's design siguro, inalaw ng Panginoon na yung mga trying years sa ating bansa, yung Marawi Seeds. Piriin mo yan, yung ISIS. Malakas yun, yung ISIS sa Iraq at Syria. It took them 5 years bago na resolve, bago na napahinang ISIS. Sa Marawi, Mindanao, 5 months lang. Bongkag, lapinig. Clear ang Marawi. Ganon. Dahil meron tayong decisive na presidente na hindi takot pumunta sa frontline. Palagi ako, halos weekend, nandun ako sa Marawi nung kasagsagan ng gyera dahil nagdadala kami ng tulong. Iba't ibang mga religious, mga NGOs gustong tumulong. Ako, nag-volunteer ako. Nagdadala kami ng mga pagkain, mga gamot at iba pang pangangailangan, both ng mga evacuees at ang mga sundalo ng gobyerno. Kaya, eyewitness ako, nandun ang presidente. Sa frontline talaga, hindi siya takot. Nagbabalit proof lang. Ganun ang leadership na kailangan natin na susunod lahat ang nasa palibot niya. Kaya madaling natapos ang problema. Ang atin ngayon yun na nga, may kahinaan. Kaya ito, mga nakapalibot sa kanya, nag-aastang presidente. Ito na, isa si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, na nakikialam sa Mindanao, nang gigipit. Ito, nawarningan siya.
I don't know kung makabot sa kanya itong babala na huwag nyo akong pilitin. Baka may gagawin ako na masasaktan kayo. Sana matigil na ito, na pabayaan lang nilang mga governors at mayors, gawin nila ang trabaho nila lalo na sa BARM at huwag mag-astang presidente.